Hey guys, welcome to the vlog. And so, for today's video, wala lang. Gusto ko lang mag-vlog. Ayan. So, ano ba ngayon? Sabado. Yeah, Saturday na dito sa sa Canada ngayon. And 12:40 na ng tanghali. So, kagigising lang namin. Especially pag ganito talaga guys, talaga sinusulit ko yung yung tulog, pahinga. Kasi nga syempre, bukas mag-work na naman tayo, balik trabaho na naman. Kaya sinusulit ko talaga yung mga tulog. Kasi minsan guys, pagka may trabaho tayo, ang tulog natin ay siguro mga 5 hours lang sa isang araw. Kasi minsan syempre, maaga nagigising si Zion. So may time na gigisingin niya ako. Kunyari, hihingi din siya ng dede niya, ganyan. O kaya, ano pa? Yan, gusto niya pabuksan yung TV. Pagka naiinip siya. Kasi minsan, pagka ginigising niya ako, hindi naman niya ako talaga yung sobrang kinukulit guys. Parang hingi lang siya ng dede, ganyan. Kahit ando lang siya sa tabi ko. Ayan, tapos sasabihin niya lang, open ko lang daw yung TV. Ayan, mabait naman tong bata na to. Kaya okay lang. Ayan, ito. Say hi! Hi! Hi. Ayun. Lamig na dito guys. Ayan, katatas lang namin din kumain ni Emma at maghuhugas muna ako. Kasi pinagluto niya ako. Wow! Siyempre, ng ginataang kalabasa with hipon na maliliit. Yun yung pinanggisa niya. Sarap. Sarap. Okay na okay siya. Yan. So habang maghuhugas tayo ng plato, kwentuhan tayo. Yan. Lamig. Sobrang lamig ngayon talaga. Papasok na talaga ang winter. Tsaka yun guys, yun, thank you ulit sa mga subscribers natin dyan na talagang sumusuporta sa channel namin ni Emma. Everyday. Ayan, salamat sa panonood nyo. Siyempre, kung di dahil sa inyo, wala kami dito. Hindi namin tutuloy yung mga vlog namin. Ayan, diba? Mamaya, baka, ayan, pasya lang din kami ni Emma. Hanggat off natin, diba? Sayang din naman kasi, diba? Kasi pagdating ng weekdays, may pasok si Emma. Ako, ganun din naman. Siyempre, hindi naman ako pwede. Tapos pagdating ng maga, siyempre tulog ako. Hindi ako pwedeng mamasyal din ng that time. Saka, yun nga, conflict yung schedule pa namin ni Emma, especially pag weekdays. Kaya ngayon guys, naka-pajama na kami. Ayan. Ayan, talagang nararamdaman namin dun eh. Saka pagdating talaga guys sa basement, talagang malamig nga talaga. Totoo yun. Iba yung lamig niya kumpara dun sa taas. Kasi sa amin doon sa luma naming bahay, halos naka-shirt lang din talaga ako dun eh. Pero dito, pagka gabi, ayan, papajama na ako. Ayan. Hirap eh. Actually, pwede na namin on yung heater, pero medyo maaga pa. Nahiya din kami sa may-ari syempre kasi, diba, syempre fall pa lang. Baka tumaas yung kuryente niya. Kasi, di ba, kami dito, all in na kami dito. Kaya, actually, hindi namin problema yung kuryente talaga. Pero syempre, nahiya din kami na medyo maaga pa eh. Baka biglang lumobo yung bill niya, di ba? Sabihin niya taasan niya. So, na lang. Tsaka, kaya pa naman eh. Kaya pa naman. Ano lang yan? Yan, jogging pants. Tapos, yung comforter yan. Yun lang. Kaya okay pa. Kayang-kaya pa. Pero pagdating ng winter, yan. Ako, talagang kailangan nang i-on natin yung heater natin. At saka kagandahan lang din talaga dito sa amin guys. Yung separate yung namin. Meron kaming control talaga dito sa baba. Unlike sa iba atang basement, ang control din nasa taas lang. So mahirap, di ba? Kapag ayaw nila, halimbawa gusto lang nila nasa minimum lang yung heat. So, paano naman yung nasa baba, di ba? Pag yung sobrang lamig, hindi na sila nahihirapan sila kasi hindi ko pwedeng kontrolin kasi ang control nasa taas. So, maganda na lang din dito talaga sa amin. May sarili kami. Kaya, okay yun. Okay, so tapos na tayo maghugas. Ayan, so meron tayong pag-usapan ngayon. Hindi naman siya seryoso. Kasi napansin ko lang dito kasi guys sa Canada. Even si Emma, talagang napansin namin dito na
yung mga tao dito talaga on time. So yun yung pag-usapan natin ngayon. Yung parang dapat pag ang pasok mo alas 6 dapat andun ka na. Hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas na pwede tayong malate, diba? Parang makikisuyo ka lang na sabi mo, sir, ganito medyo malilate lang ako kasi may ganyan-ganyan, diba? Maraming alibay. Pero dito guys, talagang halos lahat on time. Especially pagka-uwian. Pag sinabing 5:30 talaga, bago pa lang mag 5:30 talaga nakaabang na kami dun sa mga ano yun? Dun sa aming time card, yan. Halos pipila na agad kami, pila-pila na kami. Tapos as in talagang basta guys, talaga dito napansin namin na talagang dapat talaga on time. Wag yung masyado. Hindi tulad dating guys na meron tayong tinatawag na Filipino time. 'Di ba? Pag sinabing alas 6, darating tayo alas 7. Especially pag may mga gala-gala tayo, 'di ba? Mga tropa-tropa. Usapan alas 6, pero ang dating ng iba alas 7. Dito hindi pwedeng ganoon eh. Kailangan talaga seryoso ka talaga sa ano mo eh. Pagdating sa oras, dapat on time ka talaga. Tapos yun nga, may nakwento kasi sa akin si Emma. Last week ata nabanggit niya rin sa akin. Talaga sabi niya, baby, alam mo ba dito? Yung school namin, talagang on time. Sabi ko, siyempre iba dito. Talagang pag sinabing alas 7 or alas 6, dapat nandun ka na. Before nung time mo. Ayan. So ito, bigay ko kay Emma guys. May kwento rin sa inyo eh. Mga, ano mo yan, konting kwentuhan lang. Hindi, yun nga, nabanggit naman na ni Alvin na yung pasok ko kasi 8 AM yun. 3 araw na tigi 8 AM yun. So, dapat gabi ako maliligo. So, 6 para mabilis ang kilos na lang. Prepare ng mga things. Kung nagugutom ako, magbe-breakfast ako. Kasi hindi naman talaga ako nagbe-breakfast guys. Pero may mood ako na minsan, magtinapay nga muna ako. Yun. Pero yun, dapat mabilisan kilos kasi may mga time yung bus natin na if ever malate, 'di ba? Madadamay yung sa klase. And dito guys, talaga napansin ko yung mga teachers o yung tinatawag kasi nila dito instructor, hindi teacher eh. Yung mga instructor dito super on time. Yan, hindi sila nalilate. Parang sila pa yung nahihiya, magsusorry talaga kahit 1 minute late na nagsiset up pa lang sila ng mga PowerPoint nila. Mag-apologize na sila sa inyo kasi dito, time is gold talaga. Nahihiya sila sa students na nag-aantay. So, kunwari kung 8 yung klase ko, grabe, 8 yung attendance namin. May mga professors guys na kasi ano dito online na usually lahat. So, pwede nilang i-check yung attendance namin online, maglalagay lang kami ng code. Pero yung iba, gusto nila roll call, yung mga old school ba. So, kapag hindi ka umabot dun sa roll call nila, o kaya sa attendance online, kasi 1 minute lang yung grace period, 8 o'clock to 8:01. So, pag hindi ka umabot, yan, late ka na. Actually guys, ito nga pala, yung sinasabi kong experience sa school na bawal malate yan, nasa SAIT yun, hindi ko lang alam kung sa schools nyo, ganon. Sobra dito sa SAIT, nag-o-observe nung time, so ayaw nila na nawi-waste yung time, and yun, sobrang na-amaze lang ako kasi ano tayo, syempre galing tayo sa Pilipinas, nagdaan rin naman tayo sa mga instructors, yung minsan nalilate ng 30 minutes, nalilate ng 1 hour, yung iba nating professors, 'di ba? So dito talaga hindi mo mararanasan na may malate. Never pa ako na nakaranas. Ngayon nasa SAIT na may malate unless may emergency sila, nagpapaalam naman sila na you have to make this activity kasi dadating ako ng, for example, 8:30 kasi may ganyang emergency nga. Kung meron tayong ugaling Filipino time, yan, dyan sa Pilipinas, so wag nating dadalhin dito sa Canada kasi either workman yan o sa school, so dapat i-respect natin yung time, so dapat dumating tayo on time dito talaga sa Canada kasi if hindi ka nga dumating on time, if sa school late ka, if sa work, yan pwedeng mabawasan yung sahod mo. And then, kung may appointment ka, guys, mawi-waive mo na yung appointment mo kung may interview ka on time, tas hindi ka dumating on time. Baka, nabigay na yung opportunity sa ibang tao. Ayun. Ayun. So, yun yun, nakwento rin na Emma yung sa, yung sa, yan mag-a-apply ka, tapos late. Meron akong isang kaibigan na ganyan, na late lang siya guys ng 5 minutes. Hindi na siya pinapasok. May ganyan akong kilala dito eh. Nakwento niya lang din sa akin na nung time nga daw na
nag-apply. So interview niya, na-late siya. Parang wala pa siyang sasakyan nun eh. Wala na agad, hindi na siya agad binalikan or sinabi na sige after na to, after ko ma-interview itong isa, ikaw naman. Hindi ganoon. Kasi kumbaga doon pa lang nakikita nila agad yung yung attitude mo. Kumbaga dapat pag mga ganong sitwasyon, hangga't maaari, pag sinabing 8, dapat 7:30 nandoon ka na. 'Di ba? So dapat ikaw yung nag-a-adjust sa oras mo, hindi sila. So yun yung dito, talagang importante dito guys, yung time. Kaya tsaka ako rin guys sa trabaho ko, kasi nga 'di ba meron kaming time in time out mga ganyan. Malate ka lang ng pasok, talagang kahit sense yun guys, ibabawas sa sweldo mo. Makikita mo na lang doon sa mo, iba yung sweldo mo kasi nga meron kang na late na ganyan. Kaya pag ang pasok talaga dito dapat ako pasok ko alas 6 ng hapon. Alis pa lang ako dito ng 5:30 kahit malapit lang ako, kahit 10 minutes lang ako dito guys, umaalis na agad ako dito ng 5:30. Kasi mas magandang nandun ka na kaysa malate ka. Sayang din kasi kahit sabihin mong sense yan, sayang din. 'Di ba? Hindi naman pwedeng dayain yung oras, 'di ba? Kaya napaka-importante dito guys, yung oras talaga. Hangga't maaari wag natin siyang baliwalain. So yun nga, mamaya pasyal lang din kami. Lubos-lubos lang namin yung weekend talaga. Pagka syempre, family day kay Zion, especially kay Zion, talagang ini-spend din namin yung time namin kay Zion. Kasi pagdating ng weekdays nga, wala na naman kami, puro trabaho, pasok sa Emma. Ayan. So, bilis ng oras, no? Isipin nyo, October na naman, bukas. Kasi dito guys, sabi September 30 pa lang. So, bukas, October 1 na, bilis na, no? Ilang buwan na lang. Christmas, New Year na, tapos 2024 na naman! Ako! Ayan. So, ganito lang guys ang ginagawa namin pag nandito kami sa bahay. Yan, kalaro lang si Zion, kain, ganyan. Tapos, si Emma, mamaya mag-aaral na naman yan. Ako, mamaya doon sa computer, may ayusin lang akong business. Tapos, yun, ganun lang, paikot-ikot lang. Baby, doon ako sa computer ko ha. Mag-add may yun ako. Ayan, so, balik tayo dito sa sa computer ko kasi nga yun guys, may pinag-aaralan ako bago ulit na isa pang business. Ayan. So, kaya pinag-aaralan ko siya kagabi din. Ano lang naman siya guys, hindi naman siya ganung kalakihan. Ayan. Kaya medyo ayusin muna natin. Kasi pinag-aaralan ko pa talaga siya, hindi ko pa talaga hindi ko pa masyadong kabisado yung, alam niyo na, yung pasikot-sikot. Pero nagagets ko na kung paano siya ginagawa. Yan. Ano lang naman to guys, sa Amazon. Yan. Pinag-aralan ko kasi guys yung dropshipping sa Amazon. Actually, meron akong dropshipping sa eBay. Ayan. So, okay naman yun. Tapos, gusto kong pasukin tong Amazon. Kaya, pinag-aaralan ko siya. Okay din naman yun sa eBay. Kaso ang problema lang kasi sa eBay, sa umpisa may limit ka kasi kumbaga yung market mo may limit lang, hindi ka muna niya bibigyan ng napakalaking allowance. So kasi doon nila makikita kung talagang okay ba yung bentahan. Pag malaki, expand nila yung limit mo. Unlike dito sa Amazon, parang wala ka nakikitang limit Parang may siya. Depende basta yun. Ganun. Nag-aralan ko pa. Okay? So, yun guys, no? I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ngayon. And, sana meron kayong matututunan sa aming bina-vlog ngayon. Kasi nga talaga dito guys, time is gold talaga. Hindi pwedeng dalhin natin yung ugali natin sa Pilipinas, dalhin dito. Wag guys, kasi dito time is time talaga. Time is gold talaga. Dapat on time. Dapat on time. Hindi pwedeng malate. Kung malate man siguro, isa o 2 beses lang siguro sa isang taon, okay na yun. Pero wag naman palagi. No? Wag naman palagi. Okay? So yun guys, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace.